At kaugnay ng pagbabarikada ng mga residente ng North Triangle sa Quezon City kontra sa nakatakdang demolisyon. Makakapanayam natin si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Magandang umaga, Mayor Bautista. Magandang umaga, Howie, at magandang umaga, Kara, at sa mga nanonood at nakikinig sa atin yan. Mayor, unang araw ng bago niyong termino, may demolition issue agad. Ano ba yung latest dyan? Parang ganyan din yung nangyari sa akin nung first term ko. First 3 months, nagkaroon din ng demolition dito sa New Manila. Well, unang tagal na yan. Matagal na yung issue na yan. Katulad ng nabanggit mo kanina, out of 10,000 people, is 8,000 na. Di sabihin, kung majority wins ang pag-uusapan, majority, nanalo na, di ba? At kung titignan mo yung video footages ninyo dyan, karamihan po dyan ng mga nakikita ninyo, may mga sari-sari store, may mga tindahan. Nakalagay sa uthalo natin na kapag pinakikinabangan mo na yung lupa na hindi sa'yo for proprietary purposes, so pinagkakitaan mo na, hindi ka na beneficiary ng housing projects ng local or ng national government. Number 2, karamihan naman nakikita natin dyan are not from that area. Ginagamit lang sila ng mga, katulad ng mga anak pawis. Hindi naman sila taga San Roque originally. I don't think ano sila diyan. Hindi sila dapat diyan dahil gumagawa lang sila ng kwento They just want to be noticed. Okay, itong North Triangle area, matagal ng issue sa Quezon City. Marami diyan na resettle na, no? Sa mga resettlement site, ang isang malaki yung sa San Roque, di ba? So Correct. Oo. Correct. So ito, this is already a small number. Ano ba yung bilang natin sa tansya ninyo? From 10,000 families kasi yan, Howie, nailipat na yung 8,000. Ang naiwan na lang dyan, nasa mga 1,500. Yung 1,500, yung mga nasa gilid, na mayroong mga karinderya, sari-sari store. So they are no longer beneficiaries of house projects ng local at saka ng national government. So number 1 yun. Number 2, yung benefits na ma-derive dyan, it's a project ng PPP project ng national government at saka ng Ayala at through NHA. Land yan ng NHA, binid ng NHA, nanalo yung Ayala. Ang purpose dyan is that kung ano yung ma-derive na pera dyan or profit dyan, pantatayo ng mga bahay sa mga mahihirap natin mga kababayan, yung mga tunay na beneficiaries. Tapos, aside from that, yung itatayo, yung sa pagtatayo niya, yung mga trabaho maibibigyan niyan during construction and after ng construction, pag nag-operate na yung mga negosyo, plus yung revenue na maibibigay niyan sa national government. Sa Quezon City government lang, ang mabibigyan niyan, yung part lang ng Quezon City na yan. Pagka fully operated na yung buong area na yan, nasa mga 1 billion pesos of revenue on business and real property tax. So, how many schools ang mapibigay natin dyan, lalo na ngayon may challenge tayo sa K-12. Kulang tayo ng mga school buildings, kulang tayo ng classrooms. Ilan yung mga tinatawag natin ng mga health centers o facilities. Pagkatayo tayo ng isang hospital dito sa may Batasan area, kailangan natin ng pondo dyan. So, the greatest group for the greatest number, yun ang ating, yun ang dapat na nasa paradigm natin. Hindi yung mga nagsasamantala. Ito mga mga professional squatters, mga pinagsasamantalahan nila, yung tunay na mga beneficiaryo. So, Mayor, excuse me. Out of 10,000, 8,000 na yung nabigyan ng babae. Wala naman nagreklamo. Number 2, sila yung mga minigosyo dyan. That means they're no longer beneficiaries. Number 3, yung economic value niyan. Yung PPP project ng national government at saka ng Ayala. Tapos yung economic value yan sa empleyo, sa trabaho, at sa mga kung ano-ano pa, para sa mas magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Mayor, linawin lang natin yung rules, no? Sinasabi nyo, kahit may maliit na tindahan, halimbawa, yung maliit na sari-sari store, hindi na di-disqualify na bilang isang beneficiary, which means pwedeng tulungan ng local government na lumipat sa ibang lugar. Hindi lang local government, pati national government. Malinaw naman yan sa uthalo kapag pinagkakakitaan mo na. So ano ba yung ibig sabihin ng pinagkakakitaan? Meron kang barbershop, meron kang ganito. So actually, medyo lenient pa nga ang national government dyan dahil marami sa looban yan na may mga sari-sari store, etc. na pinayagan na rin, binigyan na rin sila ng pabahay.
So, I don't think itong mga to, una-una, they're not from there. Hindi sila taga-sell. Hindi sila beneficiaries. Dahil, hindi yan mga taga-San Roque. Mga ano yan, mga gumagamit, kinakawawa nila yung mga tunay na beneficiaries ng proyekto o programa ng pamahalaan. In other words, kung lilipat nga yung mga ito, ay kailangan may sarili silang budget. Katulad ng napanggit ko kanina, meron na out of 10,000, 8,000 na yung lumipat, 1,500 ang naiwan, yung mga kumikita dyan, pinausap na rin sila eh. Bibigyan din namin yan ng pondo, basta ilisanin nyo na yan. Ano yan, tulong yan ng Ayala at saka ng NHA. Tapos yung sa Quezon City naman, mga sasakyan lang para may transfer sila. Kami yung social prep, kami yung local government na nagbibigay ng social preparation dyan, alongside PCUP, alongside NAPSI. Pero talagang, anak pawis lang yan eh. Hindi naman sila, I think they're a small group, they're less than about 100 people. Yung Anak Pawis, isang NGO na sinasabi nyo, nag-organize lang sila doon sa loob ng community para gawin ito? Correct. Pinagkakakitaan nila yan. Pinagkakakitaan na rin ng Anak Pawis yan. Okay, maraming salamat. Kasi ang ginagawa ng Anak Pawis yan, naniningil sila ng 1,000 pesos bawat isang pamilya na sila supposed to be ang magtatrabaho at pipigilan nila yung mga tao na hindi maalis doon. Ganun yung nangyayari dyan. I have intelligence report na mayroong grupo sa loob ng Anak Pawis na hiningil. Niloloko nila yung mga tao sa loob niyan. Kaya nga, yung 8,000 na wala na dyan eh. Yung 2,000 na pinagkakitaan yung lupa na yan dahil meron silang mga negosyo, yun ang sinasamantala nila. Okay, sana ma-resolve ng mapayapa. Maraming salamat, Quezon City Mayor. Alright, thank you, Awi. Herbert Bautista.